Tingnan niyo ang Panginoon, no? Meron siyang pangako kay Abraham dahil sa ginawa ni Abraham. So, ang Panginoon po, mabait. Pero pagdating sa pangako, mayroon mo nang makikita si Lord sa iyo bago niya mangako at ibigay ang pangako. So, si Abraham ay ang pinangakuan. Ano ang nakita na nagpa-impress kay Lord para gawin ang pangako at tuparin ito? Sabi rito, "For because thou hast done this thing," sapagkat anya ibinigay ng Diyos. Iisa. Ewan ko kung magawa niyo ito. Nag-iisang anak na siyang magiging alalay ni Abraham sa kanyang pagtanda. At matanda na po siya rito. Dahil ibinigay noong mangako ang Diyos ng anak kay Abraham, ang edad niya po ay 75. At ibinigay ang anak after 25 years. 75, ilan taon na? 100. Isang anak na yun ang aagapay kay Abraham sa kanyang siyempre, nakabasto na siguro si Abraham sa panahon na yun. Ngayon, yung nag-iisang anak, sabi ng Panginoon, Abraham, ano po yun, Lord? Ialay mo ang anak mo. Sino dito ang kaya? Ha? Naalala niyo yung kwento ko niyan sa Alaminos? Nangaral ako nito na inalay ni Abraham ang kanyang anak. Sino sa inyo kako ang makakagawa ng ginawa ni Abraham na ialay ang anak? Ako, pastor, may sumagot. Ha? Sumagot. Ako, pastor, kaya ko. Ang dami nakikinig. Wow, kako, Brad. Believe ako sa iyo. Kaya mong ialay ang anak mo? O, pastor. Kung ganoon, kung kaya mong ialay ang anak mo, kaya mo na rin ialay kay Lord ang sigarilyo mo. Ay, wag yun, pastor. Yun ang libangan ko. Kaya mong ialay ang anak mo, pero sigarilyo, hindi. So, isang kasinungalingan. So, dito si Abraham, ay sabi niya, dahil hindi mo ipinagkait. Kasi, talagang dinala ni Abraham yung anak niya doon sa bundok. Para, alam niyang pag-alay, alam naman natin, gigilitan mo ng liig. Iginapos na si Isaac. Si Isaac naman, walang tutol. At nung tatarakan na ni Abraham si Isaac dito, hinawakan siya ng anghel. Yung pala, sinusubukan lang siya. At tayo po, lahat, dumadaan sa pagsubok. At kung meron mang pangako sa iyo ang Diyos, kung meron ka mang hinihingi sa Diyos, dahil sinabi ng Panginoon, ano man ang hingin nyo, sa aking pangalan, gagawin ko. Pero, bago mo yan matanggap, dadaan ka sa pagsubok. Si Abraham dumaan. Sabi niya rito, because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son. Hindi mo pinagdamot sa akin. Kasi maraming magulang, pinagdadamot nila ang anak nila. Lalo kung maganda ang trabaho. Naalala ko po yung isang, sabi niya, may mga anak na magaganda ang trabaho. Sabi niya, sa pastor niya, pastor, yung may anak ako doon, kunin mong maglingkod sa Diyos. Yung iba na anak niya ayaw. Kasi magaganda ang trabaho. Malalaki ang sahod. Ang binibigay na anak, yung pasaway. Yung balang pakinabang. So, anong klaseng, mo sa Diyos yan? Napakaliit ng pagtingin mo sa Diyos. Kung kung baga sa basura, yun ang ibibigay mo kay Lord. Si Abraham, ang binigay niya yung the best na, yun, yung mga
makakatulong sa kanya, dahil matanda na siya. Pero hindi niya ito pinagkait sa Diyos. Iyan po ang lingkod ng Diyos. Hindi niya pinagkakait. Pamilya man ito, anak man ito, anumang meron siya, pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. So sabi niya rito, by myself have I so nangako siya. Said the Lord. Bakit? For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son. Anong pangako niya? Anong gagawin ng Diyos? That in blessing, I will bless thee. Yung iba, biro mo yan, alak lang, hindi matanggal. Sigarilyo, hindi matanggal. Paano ka pakikinggan ng Diyos? Iyan lang napakaliit na bagay, hindi mo matanggal. Paano pa kung malaking bagay? Paano pa kung sabi nila, ialay mo ang anak mo? Lalong hindi mo magawa dahil sigarilyo lang, hindi mo ialay. At ang mabigat dyan, pinaglululuko mo ang sarili mo. Dumadalo ka nang wala namang saysay. Sayang lang yung pagpapagod mo na hindi ka namang sumusunod. Amen. O, sabi nga ni brother kanina, ang pulpito, hindi po lamang ang church ay worship house. This is the house of correction. Pag hindi ka nagpapakorek, may araw, magsisisi ka. Amen? Oh. Sabi niya, and when he did this, nung gawin na ni Abraham, ang alin, and never withheld his only son, but was about to plunge the knife into Isaac's bosom to destroy his testimony. Okay? So, nung tatarakan niya na si Isaac, he had testified all over the known earth that he was acquainted with, that he was going to have the son. Okay? So, pinagmamalaki niya na yung magkakaroon ako ng anak kasi kaya siya nagmamalaki. Baog si Sarah. Matanda na si Abraham. Baog pa ang asawa. Tapos sabi ni Lord, bibigyan kita ng anak. Yung pinagmamalaki na ito ni Abraham. Pero, dumating ang oras nung nandiyan na yung anak, sabi niya, and then when the son came, he was asked to double back and to destroy the only hope that he had for his testimony to be fulfilled. Huh? And when God seen that he was loyal to that faith that he had in God, God looked out of the heavens and he said, I've sworn by myself that I will bless you and multiply you, and your seed shall possess the gate of his enemy. So tandaan po natin mga kapatid, lahat tayo, marami tayong hinihingi kay Lord. At sinabi naman talaga ni Lord, humingi kayo, Matthew 7:7. Kayo bibigyan. Kumatok kayo, kayo bubuksan. Humanap kayo, kayo makasumpong. So, utos po ang humingi. Pero kung hindi ka follower, mahirap pong matanggap yun. Sabi niya? So si Abraham, nung makita ng Panginoon na kahit ano ang sabihin niya kay Abraham, handa siyang sumunod. Biro mo, Diyos mismo, personal na nangako. Tayo, ang pangako ni Lord, nababasa lang natin sa Biblia. Si Abraham, personal. Kinausap mismo siya ng Diyos. Bakit? Sapagkat nakikita ng Diyos ang oring pananampalataya meron. Si Abraham. Amen. At ang mabigat dito, and your seed shall possess the gate of his enemy. What a promise, sabi niya. God had been testing the patriarch because he had given him a promise. So pagkat ang Panginoon po ay may pangako, nandyan ang testing. Bakit kaya nagte-testing si Lord? Tingnan natin. He wants to be sure that this person is worthy of the promise before he fulfills what he said or what he promised. Ayun. Kaya pala titestingin tayo, nais makatiyak ng Panginoon kung karapat-dapat ka doon sa pangako niya. At alalahanin natin mga kapatid,
Alam ni Lord ang puso natin. Wala kang maitatago kung ano ang nilalaman yan. Masunurin bang puso yan? O nagkukunwari lang na puso yan? Kasi, tingnan nyo. Dito po sa Jeremiah 17:5. Pag ano mo nga, Jeremiah 17:5. Okay? Tingnan niyo po ang Jeremiah 17:5. Jeremiah 17:5. Tingnan nyo ang sabi ng Bible. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay umiiwalay sa Panginoon. So ang ano po, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang Diyos po siloso. Pag sa tao ka tumitiwala, may sumpa po yan. Amen. Kaya nga, si Abraham, kasi kung ang iisipin po natin natural, wala na po siyang ibang pwedeng sandalan sa pagtanda niya, maliban kay Isaac. Pero hindi niya ginawa yon. Ang sinandalan pa rin niya, si Lord. At iyan po ang hinahanap ng Panginoon sa isang, huwag kang sasandal, maski sa sarili mo. Sabi nga, ang puso po ay magdaraya. Higit kanino man. Sino ang nakakaalam? Ang puso ng tao. Pwede mong, ang tao kaharap mo, nakangiti sa iyo, pero may galit pala. Amen. Kasi ang puso po ay magdaraya. So sabi ng propeta, he wants to be sure that this person is worthy of the promise before he fulfills what he said or what he promises. Gusto ni Lord matiyak kung karapat-dapat ka ngang pagkalooban ng pangako niya. Pag hindi, makikita yan sa testing sa iyo. Now, ang testing sa atin ni Lord, mga kapatid, yung katapatan. Amen. Maging matapat tayo kay Lord. Mula sa pinakamalit na bagay, maging tapat ka. Dahil, isa po yan sa testing ni Lord. Amen. Katulad po ng pagbibigay, hindi naman po humihingi si Lord ng malaki. Ang hinihingi lang ni Lord, yung kanya. Ano ba yung kanya? Pag may 10 piso ka, ibigay mo yung piso. Kanya yun eh. Pero yung iba, ganun. Ayaw nilang magbitaw para kay Lord. Kapatid, huwag kang umasa na tatanggap ka ng pangako ni Lord. Kasi pinagdadamutan mo si Lord. Ang mga taong maramot, mga kapatid, alalahanin natin ang pagpapala doon sa bukas ang kamay. Pag sarado ang kamay mo, mahirap pumasok ang blessing. So tayo po'y tinitisting. Bakit? He wants to be sure that this person is worthy of the promise. Before he fulfills, bago niya gawin ang pangako, titingnan niya muna kung karapat-dapat ka sa pangako. Amen. Ngayon, ang mabigat pong pangako, ano yun? Patriarch Abraham. The Patriarch Abraham. 27. Ano yung pinakamabigat na pangako? And the promise, ayan, that we receive, the seal, is the baptism of the Holy Ghost. Kasi po, mga kapatid, sabi nga ni Paul sa Romans 4:30,
ang tatak po ng isang ligtas ay ang Espiritu Santo. At sabi rito, and the promise that we receive, the seal, is the baptism of the Holy Ghost. Mahirap po na hindi ka baptized ng Holy Ghost. At, nakita niyo ang testimonyo ni Sister Fi kanina. May nag-uudyok siya sa kanyang gawin niya yung ganun. Nawawala ang hiya. Nagiging walang hiya. Ang tao. Tama ba, Sister P? Walang hiya ka rin? Para kay Lord. So, may nag-uudyok sa loob ng tao na bakit ginagawa mo ang isang bagay na sa tingin ng iba, para kang luka-luka. Pero, udyok na Holy Ghost. Kasi marami pong kumakanta sa pulpito para lang magpasikat ba? Tatayo dito sa pulpito, pero wala namang Espiritu Santo. Pasikat lang po yun. Hindi talaga udyok ng Espiritu yun, udyok ni Satanas yun. Magpasikat. Amen. So sabi rito, the seal is the baptism of the Holy Ghost. That's right. For that is God in form of Spirit. Ano raw ito? God in form of Spirit. You being His Word in you. So ano po yung Spirit? Yung Word na nasa inyo. Iyan po ang pangako ng Panginoon. Yung Espiritu sa forma ng Word. In the Spirit form, yung Word na nasa inyo. Then, He comes in. So ibig sabihin mga kapatid, pag ang yung Word, tinanggap mo, doon papasok. Then He comes in. Kailan? Nung tanggapin mo ang Word. Kaya nga itong Word mga kapatid, kung hindi mo naintindihan, huwag mong i-reject. Amen ka lang ng amen. At tatanggapin mo ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya, if you receive the Word, ayun, pag tinanggap mo ang Word, the Holy Spirit is the only thing that can make that live. So ang Word na tinatanggap natin, kailangan niya manifestation. Amen. At hindi po magmamanifest ang Word sa iyo kung wala dyan ang Holy Ghost. Dahil yung Holy Ghost ang nagbibigay sa iyo na mag-perform ka nung kalooban niya. Amen. And then you have the promise of possessing the gate of every enemy that tries to attack you. Ayan. So kapag ka nandyan na ang Holy Ghost mga kapatid, si Satan wala po siyang karapatan at hindi siya magtatagumpay sa mga taong may Holy Ghost. Maaaring masaktan niyan laman tulad ng ating tatlong pastor. Nasaktan ni Satanas yung mga laman nila. Pero never na mag-give up ang mga taong yun. Na para, tigil ko muna ang trabahong ito. No, lalo pa sabi nila, lalo silang hahayo. Iyan po ang Holy Ghost, nag-aapoy. Dahil si Satan, pwede ka saktan. Ako nga, nasaktan din ako noon. Amen, pero lalo akong sumipag. Iyan po ang may Holy Ghost. Hindi ka bumababa. Yung bagsak, kundi lalo kang nagsusumikap na magampanan kung ano ang pinagagawa ng Panginoon. Amen. Okay. God promised it, and it's so. At pag pinangako ng Diyos, mangyayari. Amen. Punta po tayo kay Joshua na nagtaglay din ng pangako. Possessing the gate of the enemy. But what did Joshua do? Ano ang ginawa ni Joshua? He steal the people. Ayun. So kasi, nung pumunta ang 12 spies sa Kanaan, yung 10, negative. 2 lang ang positive. Joshua and Caleb. So sabi ni Joshua, ni Caleb, aganda ang lupa. Pasukin na natin. Iyan yung pinangako ng Diyos. Pasukin na natin. Atin na yun. Sabi nung 2. Pero yung 10, ay nako, mamamatay tayo doon. Ang lalaki ng tao ron, mga higante. Hindi natin sila kaya. So ngayon, nagkagulo na.
Hindi maano ni na Joshua yung mga tao. Sa takot nila, dahil ang lalaki daw ng mga tao doon, walang magagawa ang sino man sa kanila. Pero sabi ni Joshua, kaya natin yon. So pinatigil ni Joshua sa mga tao nagkakagulo. Kaya natin yon. Iyan pong may Holy Ghost. Hindi siya umuurong. Lahat magagawa niya. Pero kung wala siya yung Holy Ghost, puro negative. Hindi ko ito kaya. Yung mag-testimonyo, hindi kaya. Bakit? Negative. Walang Holy Ghost. Puro takot. Yan po ang totoo. Aminin niyo yun siya hindi. Kapag nandyan pa rin ang takot, tanda yan, wala sa iyo ang Holy Ghost. Kasi sila, Pedro, noong wala pa ang baptism ng Holy Ghost sa upper room, sa Pentecost, puro sila duwag. Pero nung mabaptize sila ng Holy Ghost, sa upper room, 120 sila, tumapang sila lahat. Nangangaral sila sa karsada ng hindi takot. Nung mga panahon, mga kapatid, binabato ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi sila takot. Bakit? Taglay nila ang Holy Ghost. Hindi ka matatakot, mga kapatid. Yun lang magpatotoo. Tanda yan, mga kapatid. Kung duwag ka dito sa pagpapatotoo, ibig sabihin, wala kang Holy Ghost. Amen. Okay, sabi niya, he stilled the people. He said, wait a minute. We're more than able to take it. Kaya natin. No matter how little we are and how much in the minority. What was he doing? He was standing true to that promise. Ayun, kapag ikaw ay sumasampalataya sa salita ng Diyos, may pangako ang Diyos, maninindigan ka. Tatayuan mo yan. O kaya nga yung hinihingi ko kay Lord, mga kapatid, hindi ko yung sinusuko. Bakit? Ang plano namin mag-asawa. Lahat ng magkakapatiran, tabi-tabi ng bahay. Hello, yan po ang pangarap namin mag-asawa. Lahat ng membro, magkakasama sa malapit sa church para walang absent. Hello, pagdating ng gabi, pahuhunihin ko ang sirena, oras ng praise and worship. Diba? May huhuning sirena. Sa umaga, may sirena uli. Alas 4, prayer naman. Yan po ang pangarap namin mag-asawa. Tabi-tabi ng bahay. Amen? Para wala ng takas. Walang absent. So sabi rito, what was he doing? He was standing true to that promise. I give you this land. Okay. But you'll fight every inch of it. Oh. Ibibigay ko sa inyo itong lupa. Pero, kailangan mo ang laban dyan. Kasi higanti. So, ang gagawin, para makuha may gagawin ka. Yung iba, pagkatulad ito, mga kapatid, nakita niyo ba ito? Tulad ng kwento ko sa inyo. Nagpasimula ako sa mangin nitong gawain na ito. Mag-isa lang ako. Pero sa faith ko, magkakaroon ng mga membro. Yun ang pananampalataya ko. So, gumalaw ako. Kumilos ako, hayo ako. Nakaipon ako ng ilang piraso. Nagkaroon doon ng gawain sa mangin. Third floor. Merong nag-offer ng bahay niya. Third floor. Ang membro ko si Brother Chris. Binubuhat ko yun. Kilala si Brother Chris? Binubuhat ko yun sa third floor. Tanong, may makukuha ba ako kay Brother Chris? Nayayaman ako. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, sakripisyo. Pinakita ko yan. Nanindigan ako. Sa tingin mo, parang walang mangyayari. May gitara doon. Binubukbuk na. Ako nagigitara.
Pagdating ng praise and worship, ako song leader. Ako MC. Ako preacher. Ako tagawalis pagkatapos ng gawain. Puro ako. Ginawa ko yan, mga kapatid. Dahil meron akong nakikita, pagpapalain ni Lord ang gawain ito. Oh, walang gamit. Oh, mag-isa lang ako kasi si Mrs. noon nandun sa Maningding dumadalo. So, sige lang. Oh, nangyari. Kompleto ng ating music, instrument. Ayan. Hello. Naka-aircon pa tayo, kaya lang mainit pa rin. Dagdagan ng aircon. Pinapawisan ako. Ha? Hello. Pero ang ibig sabihin, dahil meron akong magandang pananaw, hindi ko ito isinuko. Manapa, lalo akong nagsumipag. At iyan po, para natin matanggap ang mga pangako ng Diyos, meron kang gagawin. Eh yung iba, gusto lang upo. Huwag kang umasa, may tatanggapin ka. Pag ikaw ay paupo-upo, meron kang gagawin. Amen? Okay, sabi niya. What was he doing? He was standing true to that promise. I give you this land, but you will fight every inch of it. May laban. You believe that? God's give you your healing. But you'll fight every inch of it. O, magpapagaling si Lord sa iyo, pero meron ka rin gagawin. Hello? Eh, ang healing pati mga kapatid, base ito sa pananampalataya mo. O, kanina, yung pinakita ni Brother Gerald na, tawag doon, yung mga bingwit. Oh. Makakahuli ka ba ng pating sa maliit na bingwit? Ha? Eh, kahit na 10 bingwit na ganun kalalaki, papatirin ng pating yan. Ang mahuhuli lang yan, mga dilis. Maliliit na, So, ang makakahuli ng malaking pating, malaking bingwit. Ganon din dito. Depende sa pananampalataya mo, ang kagalingan mo. So kung ang faith mo malaki, mabilis ang recovery. Amen. Dahil, di ba naalala niyo yung na-aksidente po ako. Yung buto ng paa ko dito, putol po yan. Yung malaki, putol yan. Diyan din ako dinala sa Region 1. Ngayon, inano ng doktor. Kumbaga, itinuwid. Tapos siniminto. Sabi ng doktor, 2 taon daw akong hindi makakalakad ng maayos. Pero yun ba sabi ni Lord? 2 buwan lumulundag na ako. Bakit? Ang pananampalataya ko, mga kapatid. Kasi depende sa pananampalataya mo ang makakamtan mo. Oh, 2 buwan naglulundag na ako. Amen. Kung ang edad ko noon 1995 yun . Oh, 45 na ako. So, pero ang buto ko naging maayos pa. Amen? Oh. Everywhere the soles of your feet said that I give you for possession. Footprints means possession. Bawat anya, tapakan mo. Sa'yo yan. Siguro sukatin ko na itong hinging ko kay Lord. Tutungtungan ko na. Akin na yun. Yun ang ibig sabihin. Footprints means possession. It's all yours. Sa'yo yan. Sabi niya kay Joshua. Every promise belongs to you. Lahat ng pangako, para ito sa inyo. Sabi niya. But,
you will fight every inch of the way in and out. May gagawin tayo mga kapatid. O, halimbawa, di ba, humingi tayo ng church, lupa. Ang iniintay lang naman ni Lord, hakbang. Doon susukatin ang faith. At kapag naumpisahan mo yan, hindi pwedeng hindi ituloy ni Lord yan kasi humakbang ka na. Eh, ang kulang sa atin yung paghakbang. Bakit? Kasi, biro mo nga naman, halimbawa, bibili ng simento, bakal. Naniniwala ba kayo na si Lord, pag may hiningi tayo, binibigay? So, humingi tayo, binigay hindi? Binigay. Kaya lang yung iba ayaw ilabas. Nagbigay na si Lord. Ang problema, yung paglabas sa bulsa. Brother Felix. Kumbaga, hakbangan mo kung ano hiningi mo, itutuloy ni Lord yan. Humingi tayo, nagbigay si Lord. Ang problema, paano natin ilalabas sa bulsa natin? Baka may kandado yan. Amen, ang mga bulsa natin. Okay? Satan's Eden. Then, Satan got Eve to listen to his gospel of theology. The gospel of knowledge, higher schooling, higher ethics, better civilization, higher education, and so forth. Ito po yung tawag doon, tree of knowledge of good and evil. Huwag tayo padadaya sa mga ganito. Kasi maraming simbahan, pag hindi ka nag-Bible school, hindi ka pwedeng maging pastor. Nangyari po yun sa akin sa isang organisasyon. Sabi ng may kumuha kasi sa akin, inirekomenda ako sa head. Sabi nung head nila, hindi pwede yan dito. Hindi naman yan graduate sa Bible school. Nakita niyo? Reject ako. Mabuti na lang kamo yung nagrekomenda sa ako. Sige, pag hindi nyo yan tinanggap, puputulin ko ang suporta sa inyo. Ay, tinanggap ako. Kasi mawawalan sila nito. Kita nyo, ang isang, may mga organization dito sila nabubuhay sa pera. Eh dito sa atin, hindi nila kaya ito. Na kung ano lang ang ibigay ni Lord. Wala tayong suporta rito ng foreigner. Sila puro foreigner. So, sa kanilang organisasyon, hindi ako pwede. Amen. Pero, tinawag ako ni Lord. Hindi Bible school ang tumawag sa akin, si Lord mismo. Amen? So, sabi rito, then, when he got her to stop and listen to him a minute, to his reasoning, which we are commanded to cast down, when he got her to listen to it, now look here, the church is so and so, it's been established for so long, that we're one of the oldest churches in the country. The mayor of the city goes, no, I don't care what it is. So, may mga churches kasi na kaya marami ang tao, kita mo naman anya. Si Mayor Belin, membro ko. Si Congressman, De Venecia, membro ko yan. Si Soto, membro ko yan. Si Lacson. So, doon sila bumabase sa kung ano ang laman ng church nila. Pero kay Lord, tingnan nyo nga, si Lord, kung ano ang membro. 12, Judas pa yung isa. Kita nyo? Pero, hindi po ito paramihan. Ang kay Lord, karakter. Karakter po, mga kapatid. Pag wala ka sa karakter ng isang Kristiyano, hindi ka makakarating doon. Amen? So, wag tayong titingin doon sa, ano ba naman simbahan ito? Mainit. Maghintay ka.
Paiiluhin ko ito. Sabi niya, if I don't care what it is. If it's against God's word, be against it. So kung kontra sa salita ang isang bagay, kailangan kontrahin mo yan. Amen? Kasi sa salita po tayo dapat manangan o bumasi. Ano ba ang salita na sinasabi? Huwag yung sabi-sabi. Amen? That's your enemy. Okay. Dito po sa lean not unto thy own understanding. Now, but we find that Eve was easily persuaded by Satan. So si Eve hindi katulad ni Adan. Alam niyo sa nakikita kong eksena sa Eden, takot si Satanas lumapit kay Adan. Kasi alam ni Satanas na ang lalaki yan. Hindi yan lalakwe. So, hindi siya lumalapit kay Adan kasi alam ni Satanas, si Adan, kukontrahin siya. So, sinong nilapitan? Ni Satan. Si Eva. Bakit si Eva? Sabi ni Satan, ito, madali itong bulahin. So, and she leaned on her own understanding because Satan had projected something to her which wasn't to her real understanding of God. So, si Eve, wala siyang masyadong alam sa salita ng Diyos. Kasi ang kinakausap ng Diyos, si Adam, hindi si Eve. Okay, so madali siyang naloko ni Satan. But she had something else told to her by the enemy. Satan, and she believed it. So kapag po tayo ay hindi kinakausap ng Diyos, madali tayong mabula. Pastor, paano ko kakausapin si Lord? Napakasimple. Kung gusto mong magsalita sa iyo si Lord, dito sa pulpito ka makinig. Kinakausap ka ni Lord. At kung gusto mo naman, ikaw magsasalita kay Lord, lumuhod ka. Yun pong pag-uusap. Maraming tao tamad lumuhod. Hello, pagka hindi ka lumuhod kay Lord, paano kayo mag-uusap? So, dahil sa ganong sitwasyon, to her own understanding. Kaya mabigat po yung sumasandal tayo sa sarili nating pangunawa. Kailangan kung ano lang ang sinabi ng Bible, yun ang paniwalaan natin. Okay? So si iba, naniwala siya sa sarili ang ano. Kasi sabi ng demonyo, kawain kayo. Sabi ni iba, hindi pwede. Bakit? Sabi ng Diyos, baka kami mamatay. May sinabi ba si Lord na baka? Ang sabi ni Lord, mamamatay kayo pag kumain kayo niyan. Hindi kayo mamamatay. O, ano ni Diablo? Hindi yan mangyayari sa inyo. Mabait ang Diyos. O, di ba? Yan ang binubulong. Kaya may mga gumagawa, magsisindi ako sigarilyo. Mabait naman ang Diyos eh. Kaya sindi ng sindi. Pero hindi niya alam, iyan ang magdadala sa kanya sa hatol. So, ano nangyari? Mabait naman ang Diyos. Iba. Okay lang sa Diyos yan. At alam mo ba, iba? Kapag kumain ka niyan, magiging katulad ka ng Diyos. So, nalaya si Eva. Amen. So, natukso si Eva. Ano ang naging resulta? Sabi rito, nagkaroon ng kamatayan ang tao. Na dapat sana eternal po si Adan. Naging temporal na rin si Adan dahil sa pagsuway ng babae. Amen? Sabi niya, because the first mother on the earth leaned to her own understanding, contrary to the word of God, and plunged the whole human race to death. Amen? So, ang pagsuway, mga kapatid, ang ibinubunga, sabi nga ng Romans 6:23, at ang bunga ng kasalanan, kamatayan.
Amen. So lahat po yan, kapag ka tayo'y namumuhay sa kasalanan, patungo po yan ng kamatayan o kaparusahan. Amen. Okay, konti na lang po ito. Dalawa na lang. His seed, the same thing. The promise of God is the seal. Kanino? To those who are the seed of Abraham. So ang silyo, napangako ng Panginoon, para lang ito sa mga binhi ni Abraham. At sino yung binhi ni Abraham? Son of David. So pag wala ka sa Son of David, kaya nung naalala niyo yung tinalakay ko sa Bicol noong Webes, 15 po ang ginawang covenant ni Lord. Ang last covenant, para ito sa mga pangako, nasa pangako. Ang nasa pangako kay Abraham. So ang kanyang bini, at ang bini ni Abraham, si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? The true Son of David. Amen? So sabi niya, the promise of God is the seal. Para kanino? To those who are the seed of Abraham. The promise is seal. Is a seal. A sign, witness. And when we believe every promised word, then the seal is given to us. Pero anong kailangan? Believe every promised word. Sampalatayanan. Manindigan ka dyan. Okay? And when we believe every promised word, then the seal is given to us to confirm the promise by. See? If we, being the seed of Abraham, we go through the test wherever we're going to believe the Bible or not. Ayan. So kung tayo daw, bilang binhi ni Abraham, dadaan ka sa testing. Titingnan ni Lord kung naniniwala ka o hindi. So lahat po tayo dadaan sa testing. So ngayon, ang ating tingnan niyo po ang mga sarili niyo, anumang bagay na kontra sa Biblia, huwag kayong papasok diyan. Kawalan po ng pananampalataya yan. At tayo, tandaan niyo ito, araw-araw po tayo mayroong battle. Kasama yan sa trials, pagsubok. At tinitingnan ni Lord kung karapat-dapat ka ba sa kanyang pangako. Amen? If we being the seed of Abraham, we go through the test wherever we are going to believe the Bible or not. The Bible is the Word of God. Because it is God. Ano raw yung Bible? The Word of God. At it is God. And then after you went through the test, to believe. Revelation 3:21, last. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in His throne. So sino po lamang ang makakasama ni Lord sa kanyang trono? Overcomer. Paano mo ino-overcome ang testing mo araw-araw? Kasi yung testing po, ito po ang nagmomold sa atin para ma-perfect. Pag wala kang testing, hindi ka mapiperfect. Kaya nga yung minsan namamalo si Lord. Okay. Ikaw, Brother Felix, tanggap mo ba na namalo si Lord sa'yo? Yes. Tingnan mo ang nangyaring palo. Buong tumbor ngayon kasama mo. Yan po si Lord. Sa ikabubuti natin na mamalo siya. Ako, napalo din ako noon. Lalo ako naging masipag sa prayer. Nung napalo ako. Amen. So lahat po tayo, ngayon, pag hindi ka anak ni Lord, pabayaan ka lang. Hayaan ka lang. Wala siyang pakialam sa'yo kasi hindi ka naman anak. At siguraduhin mo na rin sarili mo sa impyerno. Pero pag pinalo ka ni Lord, tanda yan, mahal ka niya. Itutuwid ka niya. So pag wala kang palo, siguraduhin mo ng buhay mo. Amen. Pero hindi po palo ang mangyayari sa iyo, kundi hambalos. Amen. Ganon si Lord. Hahayaan ka. Bahala ka na sa buhay mo. Pero kung anak ka, papaluin ka. So si Brother Felix, believe din ako dito,
Dahil nung pinano siya, naging maayos ang kanyang pananampalataya. So, yan po ang Panginoon. So, kung tayo po ay pinapalo ng Panginoon, magpasalamat ka. At dito sa pulpito, tulad ng sinabi ng nagsalita kanina si Brother Gerald, anong malay ko sa ginagawa mo? Hello? Pero bakit naririnig mo dito? Si Lord yun eh. Alam ni Lord ang bawat ano natin. Dito ka ikukorek. Kaya kahit hindi ko alam, maririnig mo sa pulpito. Amen? At pag narinig mo ito at nakinig ka, magiging maayos. Ngayon, maaaring sabihin mo, ang sakit-sakit naman magsalita ni pastor. Kung wala ka namang ginagawa, masaktan ka. O halimbawa, nangaral ako dito ng yung mga absent. Nasaktan. Lagi kang nandito, masaktan ka. Halagay nyo. Kaya nasasaktan kasi, may ginagawa. Dito mo yan maririnig sa pulpito kasi ayaw ni Lord ng mga hindi susunod. Anong silbi na nagsimba-simba ka pa? Di ba? Nagsimba ka. Pinagod mo lang sarili mo na hindi ka rin ligtas. So, kaya maririnig mo dito ang pagtutuwid, mga kapatid. Huwag nating pairalin yung pride na sakit naman mangaral ni pastor. Ganito na ako noon pa. Ano na bago sa akin? Para magsalita ka ng ganyan masakit ang mangaral. Noon pa ito. Mamayagan. Ilocano yun. Mabayagan. Ganito na ako mga kapatid. At ginagaya ko nga naalala ko noon. Pag nakikita ko si na Pastor Joe, ang gaganda nilang panoorin mangaral. Puro himas. Sabi ko, sana ganito rin ako. Pilit kong ginagaya, hindi ko kaya. Hanggang sa nakita ko si Pastor Iman, nahambalos din dalawa pala kami. So, hindi na ako nag-ano ngayon, gayahin sila. May kapareho na pala ako pag nangaral. So, hindi natin pwedeng kumupya. Kung ano ang disenyo sa'yo ni Lord, yan yun. Mahirap magkopya. Kaya kung ganito ako ginawa ni Lord sa pangangaral ko, ang mahalaga, kita niyo naman ang daming matino. Dito, ewan ko pero matino. Meron lang hindi ko pa siguradong matino. Pero alam ko matitino na kayo eh. Meron lang yun. Amen. Hello. Pero may araw. Titino din. Pag wala ng baga, sigurado titino.